Ang babae ay nagsilang ng isang kakaibang sanggol. Isang tingin lang ng 3 doktor ang binata. Ituloy mo lang ang pag-ikot ng iyong mga mata. Namatay kasi ang gwapong lalaki. Tama ang narinig mo. Napakaganda mo. Simula noon, ang salaming decolor at sombrero ay naging kanyang pang-araw-araw na gamit. Huwag nang manggahas na ipakita muli ang iyong maunlad na mukha, para maiwasan ng mas maraming tao na mapatay ng kanyang kagandahan. Inilipat siya ng kanyang mga magulang sa isang bayan na kakaunti ang populasyon. Ang pangalan niya ay Jack, dahil balot ng benda ang mukha niya buong araw. Ang iba ay tumingin sa kanya na parang alien. Unti-unting nanlumo si Jack. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang psychologist. Tinanong siya ng doktor kung ano ang nangyari. Ang gwapo daw kasi ng mukha ko kaya makapatay ng tao. Nalilito ako. Nakita ito ng doktor sa unang pagkakataon. Meron ding mga walang hiyang ganyan. Isipin na siya ay delusional. Ipilit niyang tanggalin ang benda sa kanyang mukha. Resulta, pakinggan ang pamilyar na tunog na iyon. Sumugod ang mga magulang ni Jack para tingnan. Pinatay siya ng psychiatrist dahil sa kanyang kagupuhan. Maghintay hanggang sa dumating ang mga pulis. Nakita ko ulit si Jack. Sanay na sila. Sa kabutihang palad, hindi kailangang pagbayaran ni Jack ang kanyang buhay. Kung hindi, si Jack ay namatay ng hindi mabilang na beses. Gusto niyang mamuhay ng normal. Kaya tingnan ang mga bricks sa lupa. May plano siya. Hiniling niya sa kaibigang si Danny na hampasin siya ng laryo sa mukha. Pero ayaw ni Danny. Sabihin na ito ay kaayusan ng Diyos. Sabihin sa kanya na mahinahon na tanggapin ito. Nag-aalala si Jack. Pero sa huli, konting nosebleed lang. Walang epekto. Iniisip ni Danny na maaaring magkaroon ng isang relasyon. Ito ay magpapagaan ng pakiramdam ni Jack, kaya pinakilala siya sa isang babae. Dahil dito, nagkita ang dalawa ngunit hindi ibinuka ni Jack ang kanyang bibig para magsalita ng kahit ano. Ang buong proseso ay pinananatiling nakayuko. Kung nagkataon, nakilala nila ang ex-boyfriend ng dalaga. Napatingin ang dating nobyo kay Jack na nakatikip sa mukha. Agad naman siyang nginisyan. Dapat daw ay sobrang pangit niya para ayaw niyang makita ng iba ang mukha niya. Si Jack ay nanatiling hindi kumikibo at hinayaan siyang insultuhan siya. Nakita ito ng dating nobyo at mas naging bayolente. Pindutin ang ulo ni Jack at ilagay ito sa mesa. Para protektahan ang iba, nagpatuloy si Jack sa pagpili ng katahimikan. Akala ng dalaga ay duwag siya. Agad na tumalikod at umalis. Kaya lang, bagsak ang unang date ni Jack, ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Pero hindi makahanap ng girlfriend. Napaka-ironic nito. Lalong nanlumo si Jack. Nakatayo siya sa tulay. Gustong tumalon at wakasan ang kanyang miserabling buhay. Gusto ng isang batang lalaki na magpakatanga. Dahil lang sa sobrang gwapo niya. Sobrang gwapo niya. Kung sino man ang makakita sa kanyang mukha, papatayin agad sa lugar. Dahil lang sa gwapong mukha na ito, marami na siyang buhay. Sa oras na ito, dumating ang isang batang babae na nagngangalang May. Akala ni Jack ay kukumbinsihin siya nito na huwag tumalon. Pero sabi ni May, kung gusto mo talagang mamatay, kailangan ng mas mataas na tulay. Ito ay masyadong mababa, hindi ka maaaring mamatay kung mahulog ka. Pagkasabi noon ay wala ng lakas ng loob na tumalon si Jack. Pagkatapos ay dinala ni May si Jack, nursing home kung saan madalas siyang magboluntaryo. Ang mga matatanda ang pinakamalapit sa kamatayan. Ngunit lahat sila ay optimistiko at masaya. Walang pakialam sa kakaibang suot ni Jack. Dito, binuksan ni Jack ang kanyang puso sa unang pagkakataon. Makaranas ng walang uliran na pagpapahinga. Kaya lang, naging matalik na magkaibigan sina Jack at May. Sabay silang nag-uusap, sabay na pumunta sa supermarket, bumili din ng maraming skittle at ibuhos sa bathtub. 2 tao ang nakaupo sa loob. Tangkilikin ang masasayang panahon na napapaligiran ng tamis. Sa oras na ito, nakaharap si Jack kay May. Ipaliwanag ang dahilan ng pagbabalot ng gauze sa iyong mukha. Hindi pumayag si May matapos itong marinig. Sa halip, binuksan niya ang zipper ng kanyang jacket. Magbunyag ng device. May bihirang sakit pala sa puso si May. Ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit ang 2 taong may sakit. Marami silang ginawang magkasama na hindi pa nila nagawa noon. Sabay inom, sabay manood ng sine, sabay labas. Pakiramdam ni Jack ay mas makulay ang kanyang buhay. At si May ay nakaranas din ng nakakasakit ng puso sa unang pagkakataon. Noong araw na iyon sa kwarto ni Jack, unti-unting uminit ang relasyon ng dalawa. Hindi napigilan ni May na tanggalin ang sunglasses ni Jack, tumingin sa malalim at magagandang mata. Si May ay minumulto. Pero ngayon, biglang umuwi ang mga magulang ni Jack. Tingnan mo, may girlfriend na talaga ang anak ko. Napakasaya nila. Sa iyong susunod na paglalakbay sa camping. Sabi ni May kay Jack, gusto ko talagang makita ang mukha mo. Kaya tinanggal ni Jack ang benda. Takpan ang mata ni May. Hayaan siyang maramdaman ang hitsura niya gamit ang kanyang mga kamay. Noong araw na iyon ay muli silang pumunta sa nursing home. Ngunit nakatanggap ng masamang balita. Isang matandang babae ang nagkasakit. Tumingin sa matandang babae na nakahiga sa sakit sa kama ng ospital. Malungkot si May. Gusto niyang tulungan ni Jack ang matandang babae na wakasan ang kanyang buhay. Hayaan mo siyang umalis nang walang sakit. Ngunit tumanggi si Jack. Ayaw niyang tumingin sa ibang tao. Mamatay sa harap ko.
Umalis si May na bigo. Pumunta si Jack sa tabi ng kama ng matandang babae. Matapos ang mahabang pag-iisip ay tinanong siya nito, "Gusto mo bang magkaroon ng magandang pagtulog sa gabi?" Tudok kuwit. Tumingin sa kanya ang matandang babae at ngumiti. Alam ni Jack ang sagot. Dahan-dahan niyang tinanggal ang gauze. Tapos unti-unting pumuti ang eyeballs ng matandang babae. Ngunit ang ngiti ay lalong nagliliwanag. At sa wakas ay nagyayelo magpakailanman. Ilang oras mamaya, hindi na kinokontak ni May si Jack. Miss na siya ni Jack. Nag-ipon ng lakas ng loob para hanapin si May. Nang makita niya si May, alam niya, lumala ang kanyang kalagayan. Matagal na nag-usap ang dalawa. Ang huling hadlang ay tinanggal. Hiniling ni May kay Jack na dalhin siya sa sayaw. Ang lugar na hindi niya napuntahan dahil sa kanyang karamdaman. Siyempre pumayag si Jack. Araw ng prom. Nakasuot ng maskara ng aso si Jack. Sa ilalim ng madilim na liwanag, inilagay ni May ang kanyang kamay sa dibdib ni Jack. Ramdam ang tibok ng puso ni Jack. Ilang beats din ang bilis ng tibok ng puso ni May. Sa sandaling ito ay nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Pero biglang itinulak ni May si Jack. Dahil magkakasakit siya sa mabilis na tibok ng puso, makakahanap lang ng dahilan para umalis. Walang napansing kakaiba si Jack kaya lumabas siya para hintayin siya. Nabangga si Danny at ang kanyang kasintahan. Sa oras na ito, lumitaw din ang dating bully ni Jack. Hindi sila sumang-ayon at nagsimulang mag-away muli. Hinawakan ng lalaki si Jack. Tanggalin ang kanyang maskara. Kabaligtaran naman ng girlfriend ni Danny. Nakita niya ang mukha ni Jack. Resulta. Hindi nagtagal ay dinala si Jack sa himpilan ng pulisya. Ngunit sa huli ay napawalang sala siya. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay hindi kailangang magbayad ng kanyang buhay. Sa oras na ito, ang kanyang kasintahang si May ay namamatay. Lumapit si Jack sa kanya. Alam ni May na nauubos na ang oras niya. Gusto daw niyang makita ang mukha ni Jack. Nagalit si Jack pagkarinig nito. Hindi kaya siya mismo ang pumatay sa kalaguyo nito. Tudok kuwit. Hindi niya magagawa yon. Pagdating niya sa bahay, sobrang miserable niya kaya hinampes niya ng laryo ang sarili sa mukha. Buti na lang dumating ang mga magulang ko sa tamang oras. Pigilan mo siya. Nang maglaon, patuloy na tinawag ni May si Jack. Pero hindi sumagot si Jack. Dumedalaw siya sa libing ng kasintahan ni Danny. Sorry sa kanya. Sabi niya may kasalanan talaga siya. Sobrang gwapo kaya maraming na-attract sa kanya. Pero hindi siya sinisisi ni Danny. Na nagudyok sa kanya na harapin ang katotohanan. At kinukumbinsi siyang bisitahin si May. Kung hindi, maaaring walang pagkakataon na magpaalam. Ang pangungusap na ito ang nagpagising kay Jack. Mabilis siyang pumunta sa ospital. Sa oras na ito, malapit nang mamatay si May. Kahit ang paghinga ay nahihirapan. Tingnan mo ang sakit ni May. Sa wakas ay nagpasya si Jack. Tuparin ang huling hiling ni May. Dahan-dahan niyang tinanggal ang gauze sa mukha niya. Tapos humiga sa tabi ni May. Sa wakas ay nakita na ni May ang hitsura ng kanyang kasintahan. Pinapalitan ng kaligayahan ang lahat ng sakit. Umiyak siya, at ganoon din si Jack. Sa liwanag ng papalubog na araw, tahimik na umalis si May sa mundong ito. Pagkatapos ng kamatayan ni May, hindi na pinagmumultuhan nitong mukha si Jack. Mahinahon niyang tinanggap ang lahat. Si May ang nagligtas sa nawawala niyang kaluluwa. Maya-maya ay ginamit ni Jack ang kanyang mukha upang makatulong sa mga naghihirap at may sakit. Hayaan silang umalis sa mundong ito ng may ngiti. Sa wakas ay napagtanto ni Jack ang kanyang sariling halaga. Nakikita mo ito. Gusto mo bang malaman? Tudok kuwit. Ano kaya ang itsura nitong damn handsome face? Tudok kuwit. Ang kapes palad ay nasa pelikula, mula umpisa hanggang wakas. Hindi man lang siya hinayaang ipakita ng direktor ang tunay niyang mukha. Dahil ba sa takot niyang mamatay ang audience dahil sa sobrang gwapo niya? Tudok kuwit. Pero may exclusive photos ako sa kanya. Kung hindi ka natatakot na ang kagandahan ay papatayin ka. Kaya handa ka na ba? Tudok kuwit. Oh salamat, guys. Okay lang ba kayo? Tudok kuwit. Kung maganda ito, huwag kalimutang i-like.